Isang matinis na sigaw ang pumunit sa payapang bukang liwayway ng Baryo Malinaw. Gising na ang diwa ni Eliza bago pa man umalingaw-ngaw ang sigaw na iyon. Nananaginip siya. Sa panaginip niya, hawak niya ang kamay ni Ricardo at sabay nilang tinatanaw ang malawak na tubuhan ng Hacienda San Lazaro. Hindi na ito ang lupain ng kanyang mga amo, kundi ang kaharian na ipinangako sa kanya. Aalis tayo sa kahirapang ito, Eliza. Bulong nito sa kanya. Ang hininga ay amoy mamahaling alak. Gagawin kitang reyna. Ngunit ang sigaw mula sa labas ang marahas na gumising sa kanya sa katotohanan. Isang katotohanang amoy mamasa-masang lupa at kahoy na nabubulok sa kanilang maliit na dampa. Kasunod ng sigaw ay ang mga yabag na nagmamadali, mga bulungang puno ng takot. Napabangon si Eliza. Ang puso niya ay biglang kumabog ng malakas. Anong nangyayari? Dahan-dahan siyang lumapit sa bintanang gawa sa kawayan at bahagya itong binuksan. Ang manipis na hamog ng umaga ay hindi patuluyang napapawi. At sa gitna nito, nakita niya ang kanyang mga kapitbahay. Nagkukumpulan malapit sa tarangkahan ng kanyang bakuran. Ang kanilang mga mukha ay nababalutan ng ekspresyong hindi niya mabasa. Isang halo ng awa at matinding takot. At lahat sila ay nakatingin sa isang direksyon. Sa harap ng kanyang pintuan, naramdaman ni Eliza ang panlalamig ng kanyang batok. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin sa ibaba, sa lugar kung saan nakatuon ang mga mata ng lahat. Sa una, isa lamang itong tumpok sa dilim. Isang kakaibang bulto na nakahandusay sa putik. Ngunit habang unti-unting nagliliwanag ang paligid, kakoy tigade pabagkabdid, nagsimulang makilala ni Eliza ang pamilyar na kasuotan. Ang mamahaling puting polo na may burda. Ang pantalon na laging malinis at plansado. Ang damit ni Ricardo. Itinulak niya ang pinto at humakbang palabas. Ang mga paa niya ay tila walang bigat. Ricardo? Mahinang tawag niya. Walang sumasagot. Habang papalapit, isang matamis at nakakasulasok na amoy ang sumalubong sa kanyang pangamoy. Amoy ng sariwang dugo. Nang nasa harapan na niya ang katawan, isang pigil na hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Nakahandusay doon si Ricardo. Ang mga braso't binti ay nasa kakaibang anggulo. Tila isang manikang pinaglaruan at sinira. Punit-punit ang kanyang damit. At ang kanyang dibdib ay may malalalim na hiwa na parabang kinamot ng isang dambuhalang hayop. Ngunit hindi iyon ang pinakakakilakilabot sa lahat. Ang lugar kung saan dapat naroon ang kanyang ulo ay wala. Tanging isang madugo at putol na leeg ang natitira na nag-iiwan ng maitim na mantsa sa lupa. Hindi na napigilan ni Eliza ang sarili. Sumigaw siya. Isang sigaw na puno ng lagim at kawalan ng pag-asa. Isang sigaw na nakipagsabayan sa mga tilaok ng manok at sa umiihip na malamig na hangin. Mabilis na dumating ang mga pulis, ngunit ang kanilang presensya ay hindi nagdulot ng kapanatagan. Bagkus ay nagdala lamang ng mas maraming tanong at mapanuring mga mata. Pinagmasdan nila si Eliza. Ang kanyang damit na puno ng putik, ang kanyang mukhang wala ng luha. May mga kaaway ba si Senyorito Ricardo Hija? Tanong ng isang pulis na may malaking tiyan, habang itinatala ang mga detalye sa isang maliit na kwaderno. Umiling lang si Eliza, hindi makapagsalita. Ang mga salita ay tila bumara sa kanyang lalamunan. Marami, gusto niyang sabihin. Lahat ng ama ng mga babaeng niloko niya. Lahat ng mga karibal niya sa negosyo.
lahat ng mga manggagawa sa hasyenda na itinuring niyang parang hayop. Ikaw ang huli niyang kasama kagabi, hindi ba? Tumango siya. Naalala niya ang huling halik ni Ricardo, malamig at lasang sigarilyo. Naalala niya ang pangako. Babalik ako bukas, mahal, at sa pagbabalik ko, iaalis na kita dito. Hindi na siya babalik. Narinig niya ang bulungan ng mga kapitbahay sa di kalayuan. Mga salitang pamilyar sa mga kwento ng kanilang mga lolo't lola. Aswang, hindi iyan gawa ng tao. Tingnan niyo ang mga sugat. May sumpa ang dalagang yan. Inakit niya ang demonyo. Bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Alam niya kung ano ang iniisip nila. Na dahil sa kanyang ambisyon na makatuluyan ang isang mayamang tulad ni Ricardo, ay nakatawag siya ng pansin ng masasamang elemento. Maya-maya pa, isang itim at makintab na kotse ang huminto sa dulo ng makitid na eskinita. Tumahimik ang lahat. Maging ang mga pulis ay napatigil sa kanilang ginagawa. Bumukas ang pinto ng kotse at isang pares ng mamahaling sapatos na katad ang unang lumabas. Bago ito maingat na tumapak sa putikan. Mula sa sasakyan, lumitaw ang isang matangkad at matipunong lalaki, kahit na may edad na. Ang kanyang buhok ay may mga hiblana ng puti, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng kapangyarihan. Ang kanyang muka ay seryoso at walang emosyon habang minamasdan niya ang eksena. Si Don Alejandro Del Monte, ang ama ni Ricardo, ang hari ng Hacienda San Lazaro. Naglakad siya palapit at ang mga tao ay automatikong nagbigay daan sa kanya na para bang mga alon na humahawi para kay Moises. Hindi niya pinansin ang mga pulis. Hindi niya tiningnan ang mga usyo-serong kapitbahay. Ang kanyang mga mata, malamig at matalim na parang yelo, ay nakatuon lamang kay Eliza. Huminto siya sa tapat ng nababalot na bangkay ng kanyang anak. Tiningnan niya ito ng isang saglit. Banamaba mamadikoy da kibadatan. Walang mababakas na lungkot o galit sa kanyang mukha. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang paningin at tumitig ng diretso sa mga mata ni Eliza. Inaasahan ni Eliza na makikita ang pagkamuhi, ang paninisi. Ngunit iba ang nakita niya. Isang bagay na mas nakakakilabot, isang malamig na kalkulasyon. Lumapit si Don Alejandro sa kanya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat na parang bato. Ikaw si Eliza. Hindi iyon tanong, kundi isang pag-amin. Hindi makasagot si Eliza. Ngumiti ng bahagya ang matanda, isang namangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Inilibot niya ang kanyang paningin sa karalitaan ng paligid, sa mga dampang sira-sira, sa putik, sa mga mukha ng taong walang pag-asa. At pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Eliza. Ang trahedyang ito, umpisa niya. Ang bawat salita ay mabagal at may kahulugan, ay maaaring maging isang pagkakataon para sa ating dalawa. Ang libing ni Ricardo ay hindi para sa mga nagluluksa, kundi para sa mga mayayaman at makapangyarihan. Ginawa itong isang palabas ng karangyaan at impluensya, isang paalala sa lahat kung sino ang nagmamay-ari ng buong Negros Occidental. Ang mga bulaklak ay nag-uumapaw sa simbahan. Ang halimuyak nito'y nakahihilo, ngunit hindi sapat para pagtakpan ang amoy ng kamatayan na nakakapit pa rin sa alaala ni Eliza. Nakatayo siya sa isang sulok, suot ang isang itim na bestidang hiniram lamang. Pakiramdam niya ay isa siyang multo
sa gitna ng mga taong nakasuot ng mga alahas na kumikinang at mga damit na mas mahal pa sa kanyang buong pagkatao. Bawat tingin na ipinupukol sa kanya ay may kasamang husga. Siya ang hamak na babae mula sa baryo, ang huling kasama ng namatay. Ang eskandalosang dahilan ng lahat. Naramdaman niya ang presensya ni Don Alejandro bago pa man ito makalapit. Tila may dala itong kakaibang lamig na bumabalot sa paligid. "Sumunod ka sa akin," mahinang utos nito. Hindi man lang siya tinitingnan. Nag-aalangan man. Sumunod si Eliza. Dinala siya nito palayo sa karamihan, sa isang pasilyo patungo sa likod ng malaking simbahan. Huminto sila sa tapat ng isang silid-aklatan na puno ng mga lumang libro at amoy ng papel na nabubulok. Isinara ni Don Alejandro ang mabigat na pinto at ang mga tunog ng pagluluksa sa labas ay biglang naglaho. Napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. "Umupo ka," sabi nito. Itinuturo ang isang silyang katad sa harap ng isang malaking lamesa na gawa sa nara. Sinunod ito ni Eliza. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakapatong sa kanyang kandungan. Pinagmasdan siya ni Don Alejandro. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat detalye ng kanyang pagkatao. "Alam kong mahal mo ang anak ko," umpisa ng matanda. Ang boses ay walang emosyon. O mas tamang sabihin na mahal mo ang buhay na kaya niyang ibigay sa iyo. Hindi nakakibo si Eliza. Ang katotohanan sa sinabi nito ay parang sampal. "Hindi kita masisisi." Pagpapatuloy ni Don Alejandro habang nagsasali ng alak sa dalawang kopita. "Ang ambisyon ay hindi kasalanan, Hija. Ito ay isang kasangkapan. Ang pagkakamali lang ng anak ko. Ginamit niya ito para sa mga panandaliang aliw. Ako, iba ang aking mga plano." Inabot nito ang isang kopita kay Eliza. Tinanggap niya ito kahit na ang kanyang lalamunan ay tila tuyong-tuyo. Ang pamilyang Del Monte ay nangangailangan ng tagapagmana. Diretsahang sabi ni Don Alejandro. "Si Ricardo sana yon, ngunit wala na siya." Huminto ito saglit, tinitigan ng alak sa kanyang kopita na para bang may nakikita siyang multo sa loob nito. "At ako, hindi na ako bumabata at hindi na ako maaaring magkaanak pa." Kumunot ang noo ni Eliza. Hindi maintindihan kung saan patungo ang usapan. "Pero kailangan ko ng isang Del Monte na magpapatuloy ng aking pangalan. Kailangan ko ng isang heredero sa Hacienda San Lazaro at iyon ang dahilan kung bakit kailangan kita." Nanlaki ang mga mata ni Eliza. "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" "Pakakasalan kita, Eliza." Ang mga salita ay parang bombang sumabog sa loob ng silid. Nabitawan ni Eliza ang kopitang hawak niya. Bumagsak ito sa sahig at nabasag. Ang pulang alak ay kumalat sa baldosa na parang dugo. Hindi siya pinansin ni Don Alejandro. "Bibigyan mo ako ng hitsura ng isang pamilya, isang asawa sa aking tabi. Kapalit nito, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pinangarap mo. Ang kayamanan, ang kapangyarihan, ang pangalan. Magiging Senyora Eliza Del Monte ka, ang reyna ng hacienda." Napatayo si Eliza. Ang kanyang puso ay nagwawala. "Pero paano? Sinabi ninyong hindi na kayo maaaring..." "May mga paraan, Hija. Ang siyensya ay makapangyarihan." Putol nito sa kanya. "Ang kailangan ko lang ay ang iyong pagsang-ayon, ang iyong katapatan. Magiging asawa kita sa pangalan, isang kasunduan, isang transaksyon sa negosyo." Pinagmasdan niya si Eliza. Ang kanyang mga mata
ay tila nangungusap ng isang bagay na mas malalim at mas madilim. Isipin mong mabuti. Ito na ang pagkakataon mong takasan ang putikang baryo na iyon. Ito na ang katuparan ng mga pangarap mo. Ang kailalanggangan mo lang gawin ay tanggapin ang alok ko. Isang alok ng demonyo. Ito ang pumasok sa isip ni Eliza. Ipagbibili niya ang kanyang kalayaan, ang kanyang katawan, para sa isang buhay na marangya. Sa pag-uwi niya sa baryo Malinaw ng gabing iyon, sinalubong siya ng isang matandang kasambahay ng mga Del Monte na naghihintay sa labas ng kanyang dampa. Inabutan siya nito ng isang maliit na telang pula. Isang anting-anting, hiha, bulong ng matanda. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Para sa proteksyon, maraming hindi nakikitang nilalang ang naninirahan sa hasyenda. Huwag mong pagtitiwalaan ang mga anino doon. Hindi ito pinansin ni Eliza. Ang kanyang isip ay abala sa pagtimbang-timbang sa kanyang mga pagpipilian. Sa isang banda, ang kanyang buhay sa kahirapan. Isang buhay ng kawalang katiyakan. Sa kabilang banda, isang hawlang ginto. Isang buhay ng kasinungalingan, ngunit puno ng karangyaan. Pumasok siya sa kanyang maliit na silid. Humiga sa kanyang papag na matigas. Dito sa lugar na ito wala siyang hinaharap, ngunit sa hasyenda, kahit na ito'y mapanganib, mayroon siyang kinabukasan. Ang kinabukasang ipinangako sa kanya ni Ricardo. Iyon nga lang, ang ama nito ang magbibigay. Kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa ilalim ng kanyang unan. Binuksan niya ito. Sa loob, naroon ang isang kwintas na may pendant na magnetitampedana na sagisag ng pamilyang Del Monte. Isang agila na may nakakapit na ahas. Regalo ni Ricardo. Kinuha niya ang kwintas at isinuot ito sa kanyang leeg. Ang metal ay malamig sa kanyang balat. Ito na ang kanyang desisyon. Habang isinasara niya ang kawit ng kwintas, isang malamig na hangin ang umihip sa loob ng kanyang silid. Kahit na nakasara ang bintana, ang apoy sa kanyang gasera ay biglang kumislap. At mula sa isang madilim na sulok ng kanyang kwarto, may narinig siyang isang bulong. Mahina, malalim at puno ng pananabi. Isang boses na tila nagmula sa lupa mismo. Sa akin! Napatingin si Eliza sa paligid. Ang kanyang mga balahibo ay biglang nagsitayuan. Wala siyang nakita. Ngunit alam niya, nararamdaman niya, na hindi na siya nag-iisa. Ang paglipat ni Eliza sa Hacienda San Lazaro ay parang pagpasok sa isang ibang mundo. Ang malawak na mansyon ay nakatayo sa gitna ng walang katapusang tubuhan, tila isang batong monumento ng kapangyarihan at kalungkutan. Ang mga pasilyo nito ay mahahaba at tahimik. Ang mga dingding ay puno ng mga larawan ng mga ninunong Del Monte na ang mga mata ay tila sumusunod sa bawat galaw niya. Ang mga kasangkapan ay antigo at mabibigat, nababalutan ng alikabok at mga lihim ng nakaraan. Ang buhay na ipinangako sa kanya ay naroon. Ang mga magagarang damit, ang masasarap na pagkain, ang mga utosang handang sumunod sa bawat salita niya. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaan, may isang bagay na kulang. May isang bagay na mali. Ang hangin sa loob ng mansyon ay mabigat at malamig. Kahit na sa tirik na sikat ng araw, ang katahimikan ay hindi nagbibigay ng kapayapaan, kundi ng pag-aabang. Ang kasal nila ni Don Alejandro ay simple at mabilis.
Isang huwes ang pumunta sa mansyon, kasama ang ilang saksi. Walang selebrasyon, walang kasiyahan. Isa lamang itong formalidad, ang pagselyo sa isang kontrata. Matapos ang seremonya, umalis si Don Alejandro papunta sa kanyang opisina. At naiwan si Eliza na mag-isa sa gitna ng malawak na sala. Isa na siyang Del Monte, ngunit pakiramdam niya ay mas dayuhan pa siya kaysa dati. Dumating ang gabi ng kanilang pulot gata. Isang gabing hindi pinangarap ni Eliza. Pumasok si Don Alejandro sa malaking silid tulugan. Hindi ito nag-abala na magsalita. Ang kanyang mga galaw ay tiyak at walang emosyon na parabang ginagawa niya ang isang kinakailangang gawain. Ang kanyang mga kamay ay malamig ng haplusin siya nito. Ang kanyang mga halik ay walang init. Humiga si Eliza sa malambot na kama. Ipinikit ang kanyang mga mata at hinayaan na lang na mangyari ang dapat mangyari. Sinubukan niyang isipin na si Ricardo ang kanyang kasama. Ngunit ang amoy ng tabako at lumang libro ni Don Alejandro ang nangingibabaw. Naramdaman niya ang bigat ng katawan nito at pagkatapos ay wala na. Nang matapos ang lahat, agad itong tumayo. Tapos na ang aking obligasyon, sabi nito, habang isinusuot ang kanyang roba. Ang natitira ay nasa iyo na. Bigyan mo ako ng isang tagapagmana, Eliza. At ang lahat ng ito, ikinumpas nito ang kamay sa buong silid, ay magiging sayo. Pagkatapos ay tumalikod ito at pumasok sa isang katabing pinto. Iiwan si Eliza na mag-isa sa kadiliman ng malawak na kama. Hindi makatulog si Eliza. Nakatitig lang siya sa kisame. Pinakikinggan ang mga kakaibang tunog ng gabi sa hasyenda. Ang huni ng mga kuliglig, ang kaluskos ng mga dahon sa labas. At kung minsan, isang tunog na parang mahinang ungol na nagmumula sa malayong tubuhan hanggang sa dinalaw siya ng antok at ng isang panaginip. Nasa gitna siya ng tubuhan. Ang gabi ay madilim at walang buwan. Ang matataas na tubo ng asukal ay tila mga pader na nakapalibot sa kanya. At lumilikha ng isang nakalilitong labirinto. Nagsimula siyang maglakad, hindi alam kung saan pupunta. Pagkatapos ay narinig niya ito, isang kaluskos sa likuran niya. Lumingon siya. Wala siyang nakita. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Mas mabilis na ngayon. Ngunit ang kaluskos ay sumusunod. Mas malapit, mas malinaw. Tila isang bagay na gumagapang, humahabol sa kanya sa pagitan ng mga tubo. Nagsimula siyang tumakbo. Ang kanyang mga paa ay lumulubog sa malambot na lupa. Ang mga dahon ng tubo ay humihiwa sa kanyang balat. Ang kanyang paghinga ay malakas at bagot, ngunit ang tunog sa likuran niya ay hindi nawawala. Naramdaman niya ang isang presensya, isang anino na mas madilim pa sa gabi, isang pares ng mga matang pula na nag-aalab sa kadiliman. Napalingon siya at sa isang saglit na iyon, nakita niya ito. Isang nilalang na may anyong tao ngunit gumagalaw na parang hayop. Ang mga kuko nito ay mahahaba at matutulis. Ang bibig nito ay bumubuka, naglalabas ng isang mahabang dila na parang sa ahas. Sumigaw si Eliza at nagising siya. Hingal na hingal siya. Ang kanyang katawan ay basang-basa ng pawis. Ang kanyang puso ay kumakaripa sa kapasyab-tepas sa kanyang dibdib. Isang panaginip, isang masamang panaginip lang. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili. Umupo siya sa kama
at uminom ng tubig mula sa basong nasa tabi niya. Ngunit nang ibabalik na niya ang baso, may napansin siyang isang bagay sa sahig. Isang bagay na hindi dapat naroroon. Isang bakas. Isang linya ng maitim at mamasa-masang lupa na tila mga yapak na nagmula sa bintanang bahagyang nakabukas at humihinto mismo sa paanan ng kanyang kama. Ang lupa ay mamula-mula, malagkit na parang putik na hinaluan ng sariwang dugo. Napatitig si Eliza dito. Ang kanyang paghinga ay muling bumilis. Hindi ito posible. Paano nagkaroon ito sa loob ng kanyang kwarto? Ang kanyang silid ay nasa ikalawang palapag ng mansyon. Nanginginig. Dahan-dahan siyang yumuko at hinawakan ang lupa. Malagkit ito. At may kakaibang amoy. Ang parehong amoy na naamoy niya noong umagang natagpuan niya ang bangkay ni Ricardo. Ang amoy ng dugo. Ang panaginip ay hindi lang isang panaginip. May isang bagay na pumasok sa kanyang silid habang siya ay natutulog. Isang bagay na nagmula sa madugong lupa ng tubuhan. Lumipas ang mga linggo na tila mga multo sa mahahabang pasilyo ng mansyon. Sinubukan ni Eliza na ibaling ang kanyang isip sa kanyang bagong tungkulin bilang Senyora Del Monte. Inayos niya ang mga bulaklak sa mga florera, pinamahalaan ang mga katulong, at sinamahan si Don Alejandro sa mga hapunan kung saan wala silang ginawa kundi tumahimik. Ngunit ang alaala ng bakas ng putik sa kanyang silid at ang mga bangungot sa tubuhan ay patuloy na bumabagabag sa kanya tuwing gabi. Isang umaga, gumising siyang nakakaramdam ng kakaibang pagkahilo. Nagsusuka siya sa banyo. Ang kanyang tiyan ay tila nag-aalboroto. Sa una, inakala niyang dahil lang ito sa pagkaing hindi niya nakasanayan. Ngunit nang maulit ito sa mga sumunod na araw, isang pamilyar na hinala ang pumasok sa kanyang isip. Nanginginig ang mga kamay. Ginawa niya ang isang pregnancy test na palihim niyang ipinabili sa isa sa mga katulong. Pagkatapos ng ilang minutong paghihintay na parang habambuhay, lumitaw ang resulta. 2 linya. Positibo. Sa isang saglit, isang alon ng kagalakan ang bumalot kay Eliza. Ito na. Ito na ang katuparan ng kanyang kasunduan kay Don Alejandro. Ito na ang kanyang tiket sa isang permanenteng lugar sa hacienda. Ito na ang magiging anak niya, ang kanyang tagapagmana. Dali-dali niyang pinuntahan ang opisina ni Don Alejandro. Hawak-hawak ang maliit na piraso ng plastik na naglalaman ng kanyang kinabukasan. Naaabutan niya itong nagbabasa ng mga papeles. Ang muka ay seryoso gaya ng dati. Don Alejandro, sabi niya, hindi maitago ang pananabik sa kanyang boses. May maganda po akong balita. Itinaasan nito ang kanyang tingin. Walang interes. Inilatag ni Eliza ang pregnancy test sa ibabaw ng lamesa. Buntis po ako. Inaasahan niyang makikita ang kahit kaunting nanggiti. O kahit pagtataka man lang. Ngunit ang reaksyon ni Don Alejandro ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang mukha nito ay biglang nagdilim. Ang kanyang mga mata ay nanlisik sa galit. Tumayo ito. Ang kanyang kamao ay bumagsak sa lamesa. Imposible! Sigaw nito. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Napaatras si Eliza. Nagulat at natakot sa biglaang pagbabago nito. Pero, totoo po ito. Dinampot ni Don Alejandro ang test kit at ibinato ito sa pader. Sinabi ko sa iyo,
Hindi na ako maaaring magkaanak, anghel nito. Ilang dekada na akong baog, isang sumpa mula sa aking nakaraan ang nag-alis sa akin ng kakayahang iyan. Sinungaling. Hindi ako nagsisinungaling, giit ni Eliza. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Nangyari ito pagkatapos ng gabing iyon. Kung gayoy hindi sa akin ang batang yan. Akusa nito. Habang papalapit sa kanya, ang muka ay puno ng pagkamuhi. May iba kang lalaki ano? Akala mo maluloko mo ako. Akala mo makakakuha ka ng tagapagmana para sa hasyenda na hindi Del Monte ang dugo. Wala! Sigaw ni Eliza habang umaatras hanggang sa mapasandal siya sa pader. Wala akong ibang lalaki. Kayo lang ang... Biglang tumigil sa paglapit si Don Alejandro. Tinitigan siya nito ng matagal. At ang galit sa kanyang muka ay unti-unting napalitan ng isang bagay na mas nakakakilabot. Takot. Isang malalim at primal na takot. Kung hindi sa akin, bulong nito na parabang kinakausap ang sarili. Kanino? Tumalikod ito at bumalik sa kanyang lamesa. Ang mga balikat ay tila binagsakan ng langit at lupa. Umalis ka na, mahinang sabi nito. Iwan mo ako. Sa tikim. Umalis si Eliza. Ang kanyang puso ay durog at ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang dapat sanang masaya ng balita ay naging isang bangungot. Ang kanyang pagbubuntis ay hindi naging normal. Gabi-gabi, ginigising siya ng matitinding pulikat sa kanyang tiyan na parabang may isang bagay sa loob niya na gustong kumawala. Nagkaroon siya ng mga kakaibang cravings. Hindi na niya kayang kumain ng kanin o isda. Ang hinahanap-hanap ng kanyang panlasa ay ang mga bagay na hindi dapat kainin. Hilaw na karne, lupa mula sa hardin. Minsan ay nahuhuli niya ang kanyang sarili na kinakaskas ang kalawang mula sa mga rehas ng bintana. Isang gabi, sa kalagitnaan ng gabi, nagising siya dahil sa matinding gutom. Nagpunta siya sa kusina na umaasang makahanap ng kahit anong pagkain. Nakita niya ang isang piraso ng sariwang karneng baka na inihanda para sa kanilang hapunan kinabukasan. Hindi niya napigilan ang sarili. Kinuha niya ito at kinain ng hilaw. Ang dugo ay tumutulo mula sa kanyang bibig. Ang lasa ay nakakabaliw na kasarapan. Samantala, dinala siya ni Don Alejandro sa pinakamagaling na doktor sa siyudad. Matapos ang isang serye ng mga pagsusuri at isang ultrasound, kinausap ng doktor si Don Alejandro habang si Eliza ay naghihintay sa labas. Nang lumabas si Don Alejandro, ang kanyang mukha ay blangko. Ano ang sabi ng doktor? Tanong ni Eliza, puno ng pag-asa. Hysterical pregnancy, sagot nito. Ang boses ay malamig at walang buhay. Gawa-gawa lang daw ng isip mo ang lahat. Walang sanggol, walang laman ang iyong sinapupunan. Hindi, nararamdaman ko siya. Protesta ni Eliza. Hinahawakan ang kanyang tiyan na bahagyang umuumbok. Nararamdaman ko siyang gumagalaw. Hindi na sumagot si Don Alejandro. Nang gabing iyon, habang nakahiga si Eliza sa kama at umiiyak, naramdaman niya ulit ito. Isang malakas at malinaw na sipa mula sa loob. Hindi ito gawa-gawa ng kanyang isip. May buhay sa loob niya. Isang buhay na ayaw kilalanin ng mundo. Isang buhay na lihim. At kasabay ng pagsipang iyon, narinig niya ulit ang isang tunog mula sa labas ng kanyang bintana. Isang mahinang kaluskos sa tubuhan
na para bang isang ama na sabik na nag-aabang sa pagsilang ng kanyang anak. Iniwan ng mga salita ng doktor si Eliza na palutang-lutang sa kawalan. Bawat sipa at galaw sa loob ng kanyang tiyan ay isang lihim na siya lang ang nakakaalam. Isang katotohanang pilit itinatanggi ng mundo. Si Don Alejandro ay halos hindi na siya kinakausap. Ang presensya niya sa mansyon ay tila hangin na lamang. Mag-isa siya sa kanyang bangungot. Isang gabi, habang pinipilit niyang kumain ng hapunan, isang matandang katulong, si Manang Flora, ang maingat na lumapit sa kanya. Siya ang nagbigay noon sa kanya ng anting-anting. "Senyora," bulong nito. Ang mga mata ay puno ng awa. Kung ang siyensya ng mga doktor ay walang sagot, marahil ang karunungan ng mga matatanda ang kailangan ninyo. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Eliza. Ang boses ay pagod. "May isang albularyo sa dulo ng baryo. Siya si Elena. Marami siyang nalalaman tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Baka sakaling matulungan ka niya." Sa puntong iyon, handa nang kumapit si Eliza kahit sa patalim. Kinabukasan, habang si Don Alejandro ay nasa syudad, palihim siyang umalis sa mansyon. Naglakad siya pabalik sa pamilyar na mga landas ng Baryo Malinaw, ngunit nilagpasan niya ito patungo sa isang lugar na hindi niya pa nararating. Ang hangganan kung saan ang baryo ay nagiging masukal na gubat. Doon sa lilim ng isang malaking puno ng balete, nakatayo ang isang maliit na kubo. Gawa ito sa kawayan at nipa at napapalibutan ng mga halamang gamot na may kakaibang amoy. Usok mula sa nasusunog na dahon ang sumalubong kay Eliza. Isang amoy na tila nagpapatahimik sa kaluluwa. Isang babae ang lumabas mula sa kubo. Hindi siya matanda, ngunit hindi rin bata. Ang kanyang mukha ay walang kulubot, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nakita na ang paglipas ng maraming panahon. Siya si Elena. "Hinihintay na kita, Eliza Del Monte," sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay kalmado. Nagulat si Eliza. Paano? Paano ninyo nalaman?" "Ang hangin ay may dalang mga bulong at ang lupa ay may sariling mga mata," sagot ni Elena habang kinukumpas siyang pumasok. "Halika, alam ko kung bakit ka naririto." Ang loob ng kubo ay mas madilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa ilang kandila. Sa gitna ng silid ay may isang maliit na mesa na may palangganang puno ng tubig. "Umupo ka," sabi ni Elena. "Gagawa tayo ng pagtatawas. Titingnan natin kung ano talaga ang bumabagabag sa iyo." Nanginginig na umupo si Eliza. Kumuha si Elena ng isang puting kandila. Sinindihan ito at nag-usal ng mga salitang hindi maintindihan ni Eliza. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ipinatak ang tunaw na pagkit sa palanggana ng tubig. Bawat patak ay gumagawa ng mahinang sitsit na tunog. Habang ginagawa ito ni Elena, ang kanyang mga mata ay nakapikit na para bang may binabasa siyang hindi nakikita. Si Eliza naman ay hindi makahinga. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa tubig, sa mga piraso ng pagkit na unti-unting namumuo at nagkakaroon ng hugis. Nang matapos, kinuha ni Elena ang namuong pagkit mula sa tubig at itinaas ito laban sa liwanag ng kandila. Napatakip ng bibig si Eliza. Ang hugis na nabuo ay malinaw na malinaw. Isang nilalang na may pakpak, may mahabang katawan na parang sa tao, ngunit may mga galamay na payat at may matutulis na kuko. At ang pinakakakilakilabot sa lahat, isang mahabang mahaba, tila sinulid na dila
na nakapulupot sa isang maliit na bagay na hugis sanggol. Isang tik-tik! Mahinang sabi ni Elena, kinukumpirma ang nasa isip ni Eliza. Isang uri ng aswang na ang kinakain ay ang mga sanggol sa sinapupunan. Hindi kanya basta binabagabag, Eliza. Minarkahan kanya. Ang dinadala mo. Huminto si Elena at tinitigan si Eliza ng diretso sa mata. Ay hindi na lubos na sayo. Isang hikbi ang kumawala kay Eliza. Anong gagawin ko? Tulungan ninyo ako. Tumango si Elena. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng awa sa unang pagkakataon. Huwag kang matakot. Habang narito ako, hindi kanya makukuha. Lalabanan natin siya. Binigyan ni Elena si Eliza ng isang bungkos ng mga pinatuyong dahon at isang maliit na bote ng langis na may matapang na amoy. Isunog mo ito sa iyong silid tuwing gabi. Ang usok nito ay kinamumuhian nila at ipahid mo ang langis na ito sa iyong tiyan bago ka matulog. Ito ay gawa sa mga halamang pinaniniwalaang nagtataboy sa kanila. Kinuha ni Eliza ang mga gamit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakaramdam siya ng isang maliit na sinag ng pag-asa. Mayroon siyang kakampi. Mayroon siyang armas. Nang paalis na si Eliza, hinawakan ni Elena ang kanyang braso. Isang bagay pa, Hija. Seryosong sabi nito. Ano po iyon? Tumingin si Elena sa direksyon ng hasyenda. Ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang mga lihim na nakatago sa ilalim ng mga tubuhan. Ang aswang na ito, hindi kanya pinili dahil nagkataon lang. May koneksyon siya sa lupang ito, sa mismong hasyenda. Sa pagbabalik ni Eliza sa mansyon, dala niya ang bigat ng katotohanan at ang bahagyang gaan ng pag-asa. Siya na ngayon ang tagapag-ingat ng isang kakilakilabot na lihim, ngunit hindi na siya nag-iisa sa kanyang kaalaman. Mayroon siyang mga tagubilin mula kay Elena. Mayroon siyang plano. Nang gabing iyon, sinunod niya ang lahat ng sinabi ng albularyo. Kumuha siya ng isang lumang lata. Inilagay ang mga pinatuyong dahon at sinindihan ito. Isang mapait ngunit mabangong usok ang kumalat sa kanyang silid tulugan na tila naglalagay ng isang hindi nakikitang harang laban sa kadiliman sa labas. Pagkatapos, nanginginig ang mga kamay. Ipinahid niya ang langis sa kanyang umuumbok na tiyan. Ang amoy nito ay matapang at nakakapasong, isang halo ng luya, at kung ano-ano pang halamang gubat. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakatulog siya ng may kaunting kapayapaan. Wala siyang naging bangungot tungkol sa tubuhan, ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Makalipas ang ilang gabi, nagsimula ang mga tunog. Sa una, mahina lamang ito, na para bang mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin sa bubong. Ngunit gabi-gabi, ito ay lumalakas, naging mga kaluskos. Pagkatapos, naging mga kalmot na para bang may isang mabigat na hayop na may matutulis na kuko ang gumagapang sa ibabaw ng kanilang bahay. Naghahanap ng siwang, ng butas na maaaring pasukan. Ginigising nito si Eliza sa kalagitnaan ng gabi. Nakahiga siya sa kama. Hindi gumagalaw. Pinipigilan ang kanyang paghinga habang pinakikinggan ang mga nakakakilabot na tunog sa itaas. Alam niyang hindi ito daga o ibon. Ang mga kalmot ay mabibigat, desperado, at puno ng galit. Pagkatapos ng mga kalmot, dumating ang mga ungol. Isang mahina,
malalim na tunog mula sa labas ng kanyang bintana. Isang tunog na hindi gawa ng aso o anumang ordinaryong hayop. Ito ay isang tunog ng pagkauhaw at gutom, isang ungol na nagmumula sa lalamunan ng isang predator. Sinubukan niyang isara ang kanyang mga tainga, ibalot ang unan sa kanyang ulo. Ngunit ang tunog ay tila tumatagos sa mga pader, bumubulong ng diretso sa kanyang isipan. Ang nilalang ay nasa labas lang, nag-aabang, naghihintay. Alam nitong nasa loob siya. Alam nito kung ano ang daladala niya sa kanyang sinapupunan. Isang hapon, habang naglalakad siya sa hardin para kumuha ng sariwang hangin, nakita niya si Kael, isa sa mga manggagawa sa tubuhan. Lagi niya itong napapansin noon pa man. Isang binatang tahimik, laging nag-iisa, at may mga matang tila laging malungkot. Ngunit ngayon, may ibang paraan na siya kung paano ito tingnan. Nagkasalubong ang kanilang mga mata. Sa halip na yumuko tulad ng ibang manggagawa, tinitigan siya ni Kael. Isang titig na matagal at malalim. Walang galit o pagnanasa. Isang bagay na mas kakaiba, pag-aari. Na para bang tinitingnan nito ang isang bagay na kanya na matagal nang nawala. Naramdaman ni Eliza ang pagtindig ng kanyang mga balahibo. Siya ang unang umiwas ng tingin at nagmamadaling bumalik sa loob ng mansyon. Nang gabing iyon, ang takot ni Eliza ay umabot sa sukdulan. Ang mga kalmot sa bubong ay mas malakas kaysa dati. Ang mga ungol sa labas ng bintana ay mas malapit, mas desperado. Hindi na niya natiis sa kabila ng matinding takot. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa makapal na kurtina ng kanyang bintana. Ang buwan ay maliwanag, at ang liwanag nito ay tila pilak na bumabalot sa tubuhan. Sa una, wala siyang nakita. Ngunit pinilit ng kanyang mga mata na aninagin ang kadiliman at nakita niya ito. Nakatayo sa gitna ng mga tubo ng asukal. Hindi kalayuan sa mansyon, si Kael. Nakatayo lang ito roon, hindi gumagalaw, na parang isang estatwa. Ang kanyang muka ay nakatingala at ang kanyang mga mata ay nakatuon mismo sa bintana ng silid ni Eliza. Hindi niya makita ng malinaw ang ekspresyon nito, ngunit nararamdaman niya ang intensidad ng titig nito. Isang titig na tumatagos sa salamin, sa kurtina, sa kanyang balat, at hanggang sa kaibuturan ng kanyang sinapupunan. Napasinghap si Eliza at napaatras mula sa bintana. Ang kanyang puso ay dumadagundong na parang tambol. Siya ang aswang. Nanginginig, napilitan siyang sumilip muli, para lang siguraduhin na hindi siya namamalikmata. Ngunit wala na si Kael sa kinatatayuan nito. Ang lugar ay bakante na. Nakahinga siya ng maluwag. Marahil ay guni-guni niya lang. Marahil ay anino lang. Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na kalmot ang narinig niya. Hindi na mula sa bubong. Hindi na mula sa malayo. Nagmula ito mismo sa salamin ng kanyang bintana. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, tumakas si Eliza mula sa mansyon. Ang mga gasgas sa salamin ng kanyang bintana, totoo at hindi maikakaila, ay tila mga paalala ng kuko na anumang oras ay maaaring bumasag dito at pumasok. Takbo ang ginawa niya. Hindi alintana ang putik at ang matatalim na dahon ng tubo. Ang tanging nasa isip niya ay ang kubo ni Elena. Naabutan niya ang albularyo na naghahanda ng mga halamang gamot sa labas ng kubo nito.
Hindi na ito nagulat nang makita ang humihingal at takot na si Eliza. "Nakita ko siya," sabi ni Eliza habang hinahabol ang kanyang hininga. Ang pangalan niya ay Kyle, isa sa mga manggagawa sa hasyenda. Ang mukha ni Elena ay sandaling nagpakita ng pagkabigla bago ito napalitan ng isang malalim na pag-aalala. Tinitigan niya si Eliza. "Kyle, sabi mo?" Mahinang ulit nito na parabang ang pangalan ay may mapait na lasa. Tumango si Eliza. Siya nga, nakatayo siya sa tubuhan kagabi, nakatingin sa aking bintana. At pagkatapos ay narinig ko ang kanyang mga kalmot. Ibinaba ni Elena ang kanyang mga hawak na dahon at hinawakan si Eliza sa balikat. "Halika sa loob. May kailangan kang malaman. Isang kwentong mas matanda pa kaysa sa hasyenda." Sa loob ng madilim na kubo, naupo sila. Nagsindi si Elena ng insenso at ang amoy nito ay tila nagpapakalma sa nagwawalang puso ni Eliza. "Ang pamilya ni Kyle," umpisa ni Elena. Ang boses ay mababa at seryoso. "Ang tunay na nagmamay-ari ng lupang kinatitirikan ngayon ng hasyenda San Lazaro." Nanlaki ang mga mata ni Eliza. Sila ang mga orihinal na tagapag-alaga ng lupaing iyon. Pagpapatuloy ni Elena. "Hindi ito basta lupa, Eliza. Ito ay isang lugar na sagrado at makapangyarihan, ngunit ang mga ninuno ni Don Alejandro, ang mga unang Del Monte, ay mga taong sakim. Gusto nila ang lupa para sa kanilang tubuhan. Sinubukan nilang bilhin ngunit tumanggi ang mga ninuno ni Kyle." Huminto si Elena na parabang inaalala ang isang madilim na kasaysayan. Kaya ginamit ng mga Del Monte ang kanilang yaman at dahas. Isang gabi, sinalakay nila ang nayon ng pamilya ni Kyle. Pinatay nila ang lahat, lalaki, babae, bata. Inagaw nila ang lupa sa pamamagitan ng dugo. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likod ni Eliza. Ang pundasyon ng hasyenda, ng kayamanang kanyang inaasam, ay itinayo sa ibabaw ng isang masaker. Ngunit may isang nakaligtas, sabi ni Elena. Isang buntis na babae. Bago siya namatay, isinumpa niya ang mga Del Monte at ang lupang inagaw sa kanila. Isinumpa niya na habang ang isang Del Monte ay nabubuhay at nagpapasasa sa kanilang yaman, ang kanyang lahi ay hindi kailanman matatahimik. Sila ay magiging mga anino, mga tagapagbantay ng lupa, mga halimaw na ipinanganak mula sa galit at paghihiganti. Sila ay magiging mga aswang. Naunawaan ni Eliza ang lahat. Hindi lang ito simpleng pag-atake. Ito ay isang paghihiganti na tumagal ng maraming henerasyon. Si Kael ay hindi lang isang halimaw. Siya ang bunga ng isang malagim na kasaysayan. Kaya pala, kaya niya ako pinili. Bulong ni Eliza. Dahil asawa ako ng isang Del Monte. Dahil dinadala ko ang susunod na henerasyon. Higit pa riyan, Eliza. Putol ni Elena. Ang sumpang iyon ay may kondisyon. Matitigil lamang ito kung ang dugo ng orihinal na angkan ay muling uupo sa trono ng lupaing iyon. Kung ang isang anak na may dalang dugo ni Kael ay isisilang sa loob ng mansyon, siya ang magiging bagong hari. Siya ang wawasak sa mga Del Monte mula sa loob. Napatayo si Eliza. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang tiyan na parabang pinoprotektahan ito. Ang anak ko. Gusto niyang gamitin ang anak ko. Tumango si Elena. Kinuha niya ang isang bagay mula sa isang baul na nakatago sa isang sulok. Isa itong mahabang patalim,
ngunit ang talim nito ay hindi gawa sa metal. Ito ay maputi at tila gawa sa buto na may mga kakaibang ukit. Ano iyan? Tanong ni Eliza. Buntot pagi, sagot ni Elena. Ang buntot ng isang isdang pagi. Ayon sa mga ninuno, ito, kasama ng mga dasal, ang isa sa mga iilang bagay na nakakasugat sa isang aswang. Ang kanilang balat ay hindi tinatablan ng ordinaryong bakal. Inabot niya ang patalim kay Eliza. Ang hawakan nito ay malamig at magaspang sa kanyang palad. Ito ang magiging proteksyon mo, seryosong sabi ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Kailangan mong maging handa. Hindi siya titigil. Gusto niyang masiguro na ang kanyang anak ay maisisilang. At kailangan mong gamitin iyan bago pa mangyari iyon. Bakit? Tanong ni Eliza. Naguguluhan. Tinitigan siya ni Elena. Ang kanyang mukha ay puno ng isang nakakakilabot na babala. Dahil sa oras na isilang ang batang iyan, hindi na lang katawan mo ang pag-aagawan nila. Ang kaluluwa mo na ang isusunod niyang kunin. Hawak ang buntot pagi. Bumalik si Eliza sa mansyon na may bagong bigat sa kanyang dibdib. Hindi na lang takot ang kanyang nararamdaman, kundi pati isang kakaibang pag-unawa sa galit ni Kyle. Ngunit ang pag-unawang iyon ay hindi nakabawas sa panganib na kinakaharap niya at ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Isang sanggol na ngayon ay tinitingnan niya hindi lang bilang anak, kundi bilang isang armas sa isang sinaunang digmaan. Nagsimula siyang magmasid, lalo na kay Don Alejandro. Kung ang sumpa ay tungkol sa mga Del Monte, imposible na wala itong alam. Paanong ang isang taong kasing talino at kasing kontrolado niya ay hindi alam ang tungkol sa madugong lihim ng kanilang pamilya. Naging mas mapanuri ang kanyang mga mata. Napansin niya kung paano iniiwasan ni Don Alejandro ang pagtingin sa tubuhan tuwing gabi. Napansin niya ang mga anting-anting na nakasabit sa mga bintana ng opisina nito. Mga anting-anting na hindi para sa swerte, kundi para sa proteksyon. Napansin niya ang takot sa mga mata nito sa tuwing binabanggit niya ang kanyang pagbubuntis. Alam ni Don Alejandro, alam nito ang lahat at hinayaan lang siya nitong pumasok sa bitag. Isang gabi, nakita niyang palihim na lumabas ng mansyon ang matanda. Hindi ito dumaan sa pangunahing pinto, kundi sa isang maliit na pinto sa likod kusina. Sinundan niya ito mula sa bintana ng kanyang silid. Naglakad si Don Alejandro patungo sa gilid ng tubuhan, hindi sa direksyon ng baryo, kundi sa isang madilim at masukal na bahagi. May inilapag ito sa lupa, isang plato ng pagkain na may kasamang isang buhay na manok. Isang alay. Kinilabutan si Eliza. Nakikipag-ugnayan si Don Alejandro sa aswang. Nag-aalay ito para sa kapayapaan o marahil para sa sarili nitong kaligtasan. Kinabukasan, habang nasa bukid si Don Alejandro, pinasok ni Eliza ang ipinagbabawal na lugar. Ang opisina nito. Ang silid ay amoy tabako at lumang papel. Nagsimula siyang maghalughog. Sa likod ng mga makakapal na libro tungkol sa agrikultura, sa ilalim ng mga mapa ng hasyenda, naghahanap siya ng kahit anong bakas. Sa ilalim ng isang mabigat na alpombra, nakakita siya ng isang tabla sa sahig na medyo nakaangat. Ginamit niya ang kanyang mga kuko para buksan ito. Sa loob, may isang maliit at nakakandadong baul na bakal.
Alam niyang naroon ang sagot. Ngunit nasaan ang susi? Tumingin siya sa paligid. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang malaking painting ng lolo ni Don Alejandro, ang unang Del Monte na umangkin sa lupa. May kakaiba sa mga mata ng nasa larawan. Matali, mapagmasid, tila may itinuturo. Sinundan ni Eliza ang direksyon ng tingin nito. At huminto ito sa isang maliit na estatwa ng agila sa ibabaw ng lamesa. Nilapitan niya ang estatwa. Ginalaw-galaw. Walang nging nangyari. Ngunit nang pihitin niya ang ulo nito, may narinig siyang ang isang mahinang click. Isang maliit na kompartimento ang bumukas sa paanan ng estatwa. Sa loob, naroon ang isang luma at kinakalawang na susi. Nanginginig ang mga kamay. Binuksan niya ang baul. Sa loob, wala itong lamang ginto o pera. Ang laman nito ay isang solong bagay. Isang makapal na kwadernong nababalutan ng katad. Ang mga pahina nito ay naninilaw at marupok na sa katandaan. Isang tala-arawan. Binuklat niya ito. Ang sulat kamay ay luma at mahirap basahin. Ito ang tala-arawan ni Don Ignacio del Monte, ang nagtatag ng hasyenda. Binasa ni Eliza ang mga nakasulat, at bawat salita ay nagdadala ng mas matinding kilabot. Nakasulat doon ang tungkol sa masaker, ang pag-agaw sa lupa, at ang sumpa ng huling mangkukulam ng angkan. Ang kanyang lahi ay magiging mga halimaw, basa ni Eliza sa isang bahagi. Sila'y magiging mga aso ng gabi, mga tiktik na uhaw sa dugo ng aking dugo. Sinubukan naming ubusin sila, ngunit ang lupa mismo ang nagbibigay sa kanila ng lakas. Ang tanging paraan para makontrol ang sumpa ay sa pamamagitan ng pag-aalay. Ito ang nagpatunay sa kanyang hinala. Ngunit habang patuloy siya sa pagbabasa, isang talata ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang aswang ay may kakayahang pumasok hindi lang sa ating mga tahanan, kundi pati sa ating mga katawan. Sa pamamagitan ng isang ritual, kaya nitong angkinin ang isang mahinang sisidlan. Sa anyo ng isang Del Monte, kaya nitong itanim ang kanyang binhi sa sinapupunan ng ating mga asawa. Isang paraan upang bastusin ang ating lahi at ipanganak ang kanilang sariling hari. Nagbalik sa alaala ni Eliza ang gabi ng kanilang pulot gata. Ang lamig ng mga kamay ni Don Alejandro. Ang kawalan nito ng emosyon. Ang kakaibang pakiramdam na tila hindi ito ang taong kilala niya. Si Don Alejandro ay baog. Sinabi niya iyon. Ngunit ang nilalang na kasama niya sa kama ng gabing iyon, hindi iyon si Don Alejandro. Hindi ang buong katauhan nito. Si Kael. Pumasok si Kael sa katawan ni Don Alejandro. Ginamit niya ang matanda bilang isang kasangkapan, isang maskara para maisakatuparan ang kanyang plano. Ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay hindi anak ng isang matandang asendero. Ito ay anak ng isang aswang na itinanim sa kanya sa pamamagitan ng pinakakakilakilabot na uri ng panlilinlang. Nabitawan ni Eliza ang tala-arawan. Ang kanyang bibig ay nakabuukas sa isang tahimik na sigaw. Dalawa ang ama ng kanyang anak, isang tao at isang halimaw. At siya ay nasa gitna nilang dalawa. Napatingin siya sa huling pahina ng tala-arawan. May isang pangungusap doon na isinulat sa nanginginig na kamay, na tila isang huling babala. Hindi siya titigil hanggat ang dugo niya ay hindi nakaupo sa trono ng lupaing ito.
Gagamitin niya ang sinapupunan ng kaaway upang isilang ang kanyang sariling hari. Ang katotohanang natuklasan niya sa tala-arawan ay parang lason na unti-unting kumakalat sa buong sistema ni Eliza. Bawat tingin niya kay Don Alejandro ay puno na ngayon ng pinaghalong takot at awa. Ang matanda ay hindi lang isang taong duwag na nagtatago sa likod ng mga alay. Isa rin siyang biktima, isang sisidlang ginamit at binaboy ng parehong halimaw na gustong pumatay sa kanya. Sino ngayon ang kanyang kakampi? Paano niya lalabanan ang isang kaaway na kayang mag-anyong tulad ng kanyang asawa? Ang tanging pag-asa niya ay si Elena. Kailangan niyang sabihin sa albularyo ang lahat. Palihim siyang bumalik sa opisina. Dala-dala ang mabigat na tala-arawan. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niyang ipakita kay Elena ang lalim ng kasamaang kinakaharap nila. Ngunit bago niya isinara ang baul, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Isang lumang album ng mga litrato na nakatago sa ilalim ng tala-arawan. Dahil sa kuryosidad, binuklat niya ito. Naroon ang mga larawan ng mga henerasyon ng mga Del Monte. Ang kanilang mga muka ay seryoso at mayayabang. Nilibot niya ang mga pahina hanggang sa marating niya ang mga mas bagong litrato. Nakita niya ang isang batang Don Alejandro at sa tabi nito, isang batang-bata pang Ricardo. Ngunit sa likod ng isang litrato ni Ricardo, may nakasulat. Ricardo at ang kanyang pinakamamahal na kapatid, Elenita. Sa litratong iyon, nakatayo sa tabi ng isang tinedyer na si Ricardo ay isang batang babae. Mga 10 taong gulang siguro ito. Ang kanyang buhok ay itim at mahaba, at ang kanyang mga mata, kahit sa kupas na litrato, ay matatalim at puno ng talino. Ngumiti siya sa kamera, isang nangiting pamilyar, isang nangiting nakita na ni Eliza. Nanlamig ang buong katawan ni Eliza. Dahan-dahan niyang itinabi ang lumang litrato sa tabi ng mukha ni Elena sa kanyang isipan. Ang hugis ng panga, ang tangos ng ilong, ang mga mata. Si Elena, si Elenita Del Monte, ang kapatid ni Ricardo. Parang gumuho ang mundo ni Eliza. Ang lahat ng sinabi ni Elena ay bumalik sa kanyang isipan. Ngunit ngayon ay mayroon ng bagong at mas nakakakilabot na kahulugan. May koneksyon siya sa lupang ito. Sa mismong hasyenda. O dahil si Elena ay isang Del Monte, lalabanan natin siya. Isang kasinungalingan. Hindi siya tinutulungan ni Elena. Ginigipit siya nito. Minamanipula. Si Elena ang nagturo sa kanya tungkol sa aswang. Si Elena ang nagbigbigay sa kanya ng buntot pagi. Si Elena ang nagtulak sa kanya na harapin si Kael. Bakit? Naalala niya ang galit sa mga mata ni Elena nang una niyang binanggit ang pangalan ni Kael. Hindi iyon galit para sa isang aswang. Iyon ay personal na galit. Galit para sa nilalang na pumatay sa kanyang kapatid. Isang malamig at malagim na plano ang nabuo sa isipan ni Eliza. Pinatay ni Kael si Ricardo. Gustong maghiganti ni Elena. Ngunit paano mo papatayin ang isang makapangyarihang aswang na hindi mo mahawakan? Gagamit ka ng pain. At si Eliza at ang sanggol sa kanyang sinapupunan ang perpektong pain. Gusto ni Elena na isilang ang bata. Gusto niyang magtagumpay si Kael sa unang bahagi ng plano nito dahil sa oras na lumabas ang bata. Ang koneksyon nito kay Kael ang magiging pinakamalakas.
Ito ang magiging sandali kung kailan pinakamahina at pinakalantad ang aswang. Ito ang pagkakataon ni Elena na salakayin at patayin si Kael. Gamit si Eliza bilang kanyang sundalo at ang buntot pagi bilang kanyang sandata. Gusto ni Elena na magpatayan sila. At kahit sino pa ang manalo, panalo pa rin siya. Kung mamatay si Kael, na ipaghiganti na niya ang kanyang kapatid. Kung mamatay si Eliza, nawala na ang babaeng hamak na naging dahilan kung bakit nagpunta si Kael sa pintuan nila. At kung pareho silang mamatay, mas mabuti. Walang aswang, walang iskandalo. Ang hasyenda ay mananatiling malinis. Siya ay isang tupa na inaalagaan para sa katayan. Binitawan niya ang album. Tumayo siya, ang kanyang isip ay umiikot sa pagtataksil na natuklasan. Wala siyang kakampi. Si Don Alejandro ay isang bilanggo sa sarili niyang katawan. Si Kael ay ang halimaw na gustong kumain sa kanyang kaluluwa. At si Elena, ang kanyang tanging pag-asa. Ang siyang pinakamasamang demonyo sa kanilang lahat. Nag-iisa siya. Nanginginig. Inayos niya ang lahat sa dati. Ibinalik ang talaarawan at ang album sa baul. At ikinandado ito. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang tumakas. Ngayon na. Habang papalikod siya para lumabas ng opisina, narinig niya ang pagbukas ng pinto sa kanyang likuran. Napahinto siya, na parang yelo. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo doon si Elena. Wala na ang muka ng isang maawaing albularyo. Wala na ang mga matang nag-aalala. Ang nakatayo sa kanyang harapan ay isang Del Monte. Ang kanyang muka ay kasing tigas at kasing lamig ng marmol. At sa kanyang mga labi, may isang ngiti. Isang nangiting hindi na nagpapanggap. Isang ngiting malamig na parang yelo. Mukhang nalaman mo na, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng panunuya. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Eliza ang isang matinding kirot sa kanyang tiyan. Isang mainit na likido ang dumaloy sa kanyang mga binti. Pumutok na ang kanyang panubigan. Ngumiti ng mas malapad si Elena. Mukhang handa na siyang lumabas. Tamang-tama ang oras, hindi ba Eliza? Nagsisimula na ang palabas. Nawala ang lahat ng lakas sa mga tuhod ni Eliza. Ang pananaksak ng unang contraction ay kasing tindi ng pagtataksil na kanyang natuklasan. Napaluhod siya sa sahig. Ang mga kamay ay sapo-sapo ang kanyang tiyan. Ang sakit, daing niya. Ngunit ang mga salita ay hindi lang para kay Elena. Totoo ang sakit. Totoo ang takot. Gagamitin niya ang katotohanan ito. Siyempre, masakit. Walang awang sabi ni Elena habang papalapit sa kanya. Ang kanyang muka ay puno ng isang nasisiyahang pananabik. Nagsisimula na ang paghihirap mo at ang katapusan niya. Tayo na. Dadalhin kita sa iyong silid. Doon mo siya isisilang. Hinawakan ni Elena ang braso ni Eliza para itayo siya. Sa isip ni Eliza, isang plano ang mabilis na nabubuo. Isang plano na isinilang mula sa purong desperasyon. Ang kanyang silid. Hindi. Masyadong kulong. Masyadong kontrolado ni Elena. Kailangan niya ng lugar kung saan may pagkakataon siyang lumaban. Hindi sa silid, sabi ni Eliza, habang nagpapanggap na hirap huminga. Masyadong mainit. Kailangan ko ng hangin. Sa sala na lang. Nag-isip sandali si Elena, pagkatapos ay tumango. Sige, kung iyon ang gusto mo,
basta't lumabas lang ang bata. Inalalayan siya ni Elena palabas ng opisina, patungo sa malawak at madilim na sala. Bawat hakbang ay isang pagsubok. Ang bawat contraction ay parang mga kutsilyong humihiwa sa kanyang balakang. Ngunit sa likod ng bawat daing ang kanyang mga mata ay alerto, naghahanap, nagpaplano. Ang talaarawan, naisip niya. May binanggit itong lihim na daanan ng mga katulong. Sa likod ng malaking tapiserya sa pasilyo, iyon ang kanyang pupuntahan. Tubig, sabi ni Eliza. Humihinto sa gitna ng sala. Kumuha ka ng tubig. At malinis na tela. Tiningnan siya ni Elena ng may pagdududa. Ngunit ang pawis na namumuo sa noo ni Eliza at ang panginginig ng kanyang mga labi ay sapat na para kumbinsihin ito. Huwag kang aalis dyan, babala ni Elena, bago ito mabilis na tumalikod at naglakad patungo sa kusina. Ito na ang kanyang pagkakataon. Sa sandaling mawala si Elena sa kanyang paningin, kumilos si Eliza. Hindi niya ininda ang sakit. Tumakbo siya paika-ika, patungo sa mahabang pasilyo kung saan nakasabit ang isang dambuhalang tapiserya na naglalarawan ng isang tagpo ng pangangaso. Ngunit habang papalapit siya, isang anino ang biglang lumitaw sa kabilang dulo ng pasilyo. Isang anino na may pamilyar na tindig. Si Don Alejandro. Ngunit hindi ito ang kanyang asawa. Ang paglalakad nito ay matigas at hindi natural. Ang ulo nito ay bahagyang nakatagilid na para bang may nakikinig sa isang utos na siya lang ang nakakarinig. Si Kyle. Kinokontrol nito ang matanda. Nagmadaling nagtago si Eliza sa likod ng isang malaking plorera. Pinigilan niya ang kanyang paghinga. Habang dahan-dahang naglalakad ang kinokontrol na si Don Alejandro sa pasilyo, ang mga mata nito ay blangko at walang buhay. Dumaan ito sa tapat niya. Napakalapit na kaya niyang amuyin ang tabako sa damit nito. Nagpatuloy. Ito sa paglalakad na parabang nagpapatrolya. Nang makalayo na ito, muling kumilos si Eliza. Tinakbo niya ang natitirang distansya patungo sa tapiserya. Hinanap ng kanyang mga nanginginig na kamay ang gilid nito. Itinulak niya ang mabigat na tela. At naroon nga, isang maliit at halos hindi mapansing pinto na nakatago sa dingding. Walang hawakan. Tanging isang maliit na butas para sa susi. Ngunit hindi ito nakakandado. Itinulak niya ito. Bumukas ito ng may mahinang langit-ngit. Pumasok siya sa loob. Sa isang makitid at maalikabok na daanan, isinara niya ang pinto sa kanyang likuran at nilamon siya ng kadiliman. Ang daanan ay sikreto at masikip. Tanging ang liwanag mula sa mga siwang sa dingding ang nagsisilbing gabay niya. Dito ang mga tunog mula sa mansyon ay malayo at mahina. Narinig niya ang sigaw ni Elena, puno ng galit, nang matuklasan nitong wala na siya. Narinig niya ang mabibigat na yabag ni Don Alejandro, naghahanap. Ang tunog ay parang martilyo sa kanyang dibdib. Pinilit niyang gumapang ng mas mabilis sa makitid na espasyo. Hindi. Alintana ang mga sapot ng gagamba at ang alikabok na pumapasok sa kanyang ilong at lalamunan. Ang daanan, ayon sa talaarawan, ay diretso sa lumang bodega sa likod ng kusina. Mula roon may isang pinto palabas sa hardin. At pagkatapos ay ang kalawakan ng tubuhan. Ngunit isa na namang matinding kontraksyon ang tumama sa kanya. Napasigaw siya sa sakit. Ngunit agad niyang tinakpan ang kanyang bibig.
Ang tunog ay umaling-aungaw sa makipot na daanan. Napahinto ang mga yabag sa labas. Narinig siya. "Nandyan ka lang pala, mangmang na babae." Narinig niyang sigaw ni Elena mula sa labas. Kasunod nito ay isang malakas na kalabog sa dingding. Sinusubukan nilang sirain ito. Wala ng oras si Eliza. Itinulak niya ang kanyang sarili pasulong, ginagawang lakas ang takot. Sa wakas naaninag niya ang dulo ng daanan. Isang siwang ng liwanag mula sa isang maliit na pinto. Tinulak niya ito at bumagsak siya sa sahig ng bodega. Ang bodega ay puno ng mga lumang sako at mga sirang kagamitan sa pagsasaka. May isang pinto sa kabilang dulo, ang kanyang daan patungo sa kalayaan. Ngunit habang sinusubukan niyang tumayo, bumukas ang pinto ng bodega mula sa kusina. Nakatayo roon si Don Alejandro o ang katawan nito. Ngunit ngayon, may nag-iba. Ang kanyang mga mata ay hindi na blangko. Ang mga ito ay nag-aalab sa isang mapulang liwanag. Ang kanyang bibig ay nakanganga sa isang hindi natural na paraan at isang mahinang ungol ang lumalabas dito. Buong-buo na siyang kinokontrol ni Kael. Hindi ka makakatakas," sabi ng boses, ngunit hindi ito ang boses ni Don Alejandro. Ito ay mas malalim, mas magaspang. Ito ang boses na narinig ni Eliza sa kanyang mga panaginip. Napaatras si Eliza. Ang kanyang likod ay tumama sa isang pader. Wala na siyang matatakbuhan. Sa kanyang kanan, ang aswang na nakaanyong tao. Sa kanyang kaliwa, ang nagagalit na si Elena na anumang oras ay makakapasok na. Tumingin siya sa paligid, desperadong naghahanap ng kahit anong magagamit na armas. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang kalawanging karit na nakasabit sa dingding. Hindi ito buntot pagi, ngunit mas mabuti na kaysa wala. Inabot niya ito kasabay ng pagsugod ng katawan ni Don Alejandro. Ngunit ang kanyang destinasyon ay hindi ang mansyon, hindi ang baryo. May isang lugar na binanggit sa talaarawan, ang lumang azukarera, ang nasunog na gilingan ng asukal sa gitna ng tubuhan. Ayon sa talaarawan, iyon ang sentro ng kapangyarihan ng lupa. Iyon din ang lugar ng masaker. Doon niya haharapin ang halimaw. Sa teritoryo nito, gamit ang natitirang lakas, tumakbo si Eliza palabas ng bodega, patungo sa gabi, patungo sa dagat ng mga tubo ng asukal. Ang hangin ay malamig sa kanyang balat na basang-basa ng pawis. Ang mga dahon ng tubo ay humihiwa sa kanyang mga braso at muka. Ngunit hindi niya ito ininda. Sa likuran niya, narinig niya ang isang sigaw na hindi nagaling sa lalamunan ng tao. Isang sigaw ng isang hayop na nasugatan at nagngingit-ngit sa galit. Nagsimula na ang pangangaso. Habang tumatakbo siya sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, isa na namang kontraksyon ang yumanig sa kanyang katawan. Mas malakas, mas matagal. Napaluhod siya sa putikang lupa. Ang sakit ay halos hindi na makayanan. Narating na niya ang luma at abandonadong gilingan ng asukal. Ang mga nasunog na pader nito ay tila mga buto ng isang dambuhalang kalansay sa gitna ng tubuhan. Pumasok siya sa loob. Ang lugar ay amoy-abo at pagkabulok. Ito na. Dito na magtatapos ang lahat. Dumapa siya sa sahig, humihingal, nanginginig. Ang sakit ay tuloy-tuloy na ngayon. Malapit na. At mula sa nasirang pasukan ng gilingan, narinig niya ang mabagal at sinasadyang kaluskos ng mga dahon ng tubo. Papalapit na ito. Hindi na ito nagmamadali. Alam nitong nasukol na niya ang kanyang biktima.
Ang katahimikan sa loob ng nasunog na gilingan ay mas nakakakilabot kaysa sa anumang sigaw. Tanging ang paghingal ni Eliza at ang mahinang pag-iyak niya sa bawat paghilab ng kanyang tiyan ang maririnig. Ang amoy ng abo at kalawang ay humahalo sa amoy ng takot. Mula sa kadiliman ng pasukan, isang anyo ang dahan-dahang humakbang papasok sa liwanag ng buwan. Si Kel. Ngunit hindi na ito ang tahimik na manggagawa na nakikita niya sa hasyenda. Ang kanyang mga mata ay tuluyan ng nagliliyab na parang dalawang nagbabagang uling. Isang nanggisi ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Isang nanggisi na hindi para sa tao. Napakagandang lugar ang pinili mo para isilang ang aking anak, Eliza. Sabi niya. Ang kanyang boses ay malalim at may aling-aungaw na hindi natural. Dito, sa lupang diniligan ng dugo ng aking mga ninuno, dito muling babangon ang aming lahi. Sinubukan ni Eliza na umatras, ngunit wala na siyang mapupuntahan. Sapo niya ang buntot pagi sa isang kamay at ang karit sa kabila. Ang mga ito ay tila mga laruan lamang sa harap ng nilalang na nasa harapan niya. Hindi mo siya makukuha, sabi ni Eliza. Sa pagitan ng mga paghinga, tumawa si Kyle, isang tawang magaspang at parang galing sa lalamunan ng isang hayop. Hindi ko siya kinukuha. Ipinapanganak mo siya para sa akin. Ang ating anak. Ang tagapagmana ng lupaing ito. At sa harap mismo ni Eliza, nagsimula ang pagbabago. Narinig niya ang malutong na pagbali ng mga buto sa likod nito. Ang balat sa kanyang likuran ay napunit at mula roon, lumabas ang isang pares ng maitim at malalapad na pakpak na parang sa paniki. Ang kanyang mga kuko sa daliri ay humaba at kumulot, naging matutulis na parang mga patalim. Ang kanyang mukha ay humaba at ang kanyang bibig ay bumuka ng hindi natural. Inilalabas ang isang mahahaba at malagkit na dila na gumagalaw-galaw sa hangin. Hindi na ito si Kael. Ito ay isang nilalang na isinuka ng impyerno. Sa kabila ng matinding takot, isang bagay sa loob ni Eliza ang nag-alab, ang galit. Galit para sa pagtataksil ni Elena. Galit para sa paggamit sa kanya ni Kael. Habang gumagapang ito palapit, ang mahabang dila ay handang manungkit. Naalala ni Eliza ang mga kwento. Asin, bawang, mga bagay na kanilang kinamumuhian. Wala siyang bawang, ngunit bago siya tumakas, sa gitna ng gulo, nakadampot siya ng isang supot ng asin mula sa kusina. Isang matinding contraction na naman ang sumakmal sa kanya. Sumigaw siya, ngunit ang sigaw na iyon ay sinabayan niya ng aksyon. Ibinato niya ang laman ng supot ng asin diretso sa mukha ng aswang. Sumigaw ang halimaw. Ngunit sa pagkakataong ito, ang sigaw ay puno ng sakit. Umatras ito. Kinukusot ang mga matang nasabugan ng asin. Ito na ang pagkakataon ni Eliza. Akala mo ikaw ang nagpaplano ng lahat. Sigaw ni Eliza habang sinusubukang tumayo. Akala mo matalino ka? Isa ka ring laruan, Kael. Isang sunod-sunuran. Huminto ang halimaw. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagkalito at galit. Ano ang pinagsasasabi mo? Si Elena! Sigaw ni Eliza. Ang kapatid ni Ricardo. Ginamit ka lang niya. Ginamit niya tayo. Gusto niyang isilang ang bata para lumabas ka. Para maging mahina ka. Para mapatay ka niya. At maipaghiganti ang kapatid niya. Ang bawat salita ay parang suntok na tumama kay Kael.
Ang pagbabagong anyo nito ay bahagyang bumalik. Ang mukha ay nagpakita ng bakas ng pagiging tao, ng pagkagulat, ng realisasyon. Tumingin ito sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay kay Eliza, na para bang ngayon lang niya naunawaan ang buong larawan ng bitag na kanyang kinasadlakan. At sa sandaling iyon ng kanyang pag-aalinlangan, sumugod si Eliza. Hindi niya ginamit ang karit. Alam niyang hindi iyon tatalab. Gamit ang lahat ng natitira niyang lakas, itinarak niya ang matulis na dulo ng buntot pagi sa dibdib ng aswang. Walang dugo, ngunit isang itim na usok ang lumabas mula sa sugat. Isang nakakapasong tunog ang narinig na parang nasusunog na laman. Isang nakakabinging sigaw ang pinakawalan ng halimaw. Isang sigaw na puno ng sakit, galit at pagtataksil. Itinulak siya nito palayo. Tumama ang likod ni Eliza sa isang pader na bato at bumagsak siya sa sahig. Nakahandusay ang aswang sa lupa. Umuusok ang dibdib. Sinusubukang bunutin ang nakatarak na buntot pagi. Ngunit si Eliza ay hindi na nakatingin dito. Ang kanyang buong katawan ay naniga. Isang huling hindi. Mapigilang puwersa ang nagmula sa kaibuturan ng kanyang sinapupunan. Isang huling tulak. At sa gitna ng abo at katahimikan ng nasunog na gilingan, sa ibabaw ng maduming sahig, isang mahinang iyak ang pumunit sa gabi. Dahan-dahan, nanginginig. Yumuko si Eliza. Doon sa kanyang paanan, nakahiga ang isang sanggol. Buhay. Itinaas niya ito. Maliit at perpekto sa paningin. Ngunit nang imulat ng sanggol ang kanyang mga mata at tumingin sa kanya, isang huling piraso ng kaluluwa ni Eliza ang tuluyang nabasag. Ang mga mata ng sanggol ay pulay nag-aalab na pula, tulad ng kanyang ama. Ang katahimikan ay biglang bumagsak, mabigat at nakakapanikip ng dibdib. Wala na ang hindi makataong ungol ni Kael. Napalitan ng nakakapangilabot na tunog ng pagkasunog habang ang kanyang halimaw na katawan ay nagiging abo sa ilalim ng bisa ng punyal na gawa sa buntot pagi. Ang abo ng kanyang pagkatao ay humalo sa maitim na putik ng lumang pagawaan ng asukal. Isinasauli sa lupang siya ring lumikha sa kanya. Nakahandusay roon si Eliza, lupaypay, isang magulong larawan ng dugo, pawis at putik. Bawat hibla ng kalamnan sa kanyang katawan ay sumisigaw sa sakit. Ang panganganak at ang pakikipaglaban para sa buhay ay umubos ng lahat ng natitira niyang lakas. Ngunit sa gitna ng nakabibinging katahimikan, isang naiibang tunog ang umalingaw-ngaw. Mahina ngunit mapilit. Ang iyak ng isang sanggol. Sa isang pambihirang lakas na hindi niya alam kung saan nagmula, kinaladkad ni Eliza ang sarili sa malamig na sahig, palapit sa pinanggagalingan ng tunog. At doon niya ito nakita. Isang munting nilalang na binalot sa punit na tela mula sa kanyang bestida. Ang kulubot nitong balat ay nababalot ng dugo. Isang bahagi sa kanya, ang damdamin ng isang bagong ina, ay sumigaw na yakapin ito, na protektahan ito. At iminulat ng sanggol ang mga mata nito. Hindi ito mga mata ng isang musmos. Dalawang hukay ito ng matingkad na pula, kulay ng sariwang dugo, katulad ng mga mata ni Kael kapag nagngingit-ngit ito sa galit. Hindi ito mga matang inosente. Tumitig ang mga ito sa kanya taglay ang isang sinauna at masamang karunungan. Umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang babala
mula sa talaarawan ng mga Del Monte, mas malinaw pa kaysa dati. Hindi ito titigil hanggat ang dugo nito ay hindi nauupo sa trono ng lupaing ito. Gagamitin nito ang sinapupunan ng kaaway upang isilang ang sarili nitong hari. Tinalo niya si Kael. Ngunit ang kanyang pamana, ang sumpa ng lupaing ito, ay nasa mismong harapan niya. Umiiyak at humihingi ng buhay. Nagsimulang gumulong ang mga luha sa marurungis na pisngi ni Eliza. Hindi ito luha ng saya o ng pighati. Ito ay luha ng pagtanggap sa isang malagim na katotohanan. Lumaban siya hindi para maging isang ina, kundi para maging tagaputol ng sumpa. Ang nanginginig niyang kamay ay dahan-dahang umabot. Hindi para yumakap, kundi para takpan ang munting mukha. Ito ang huling akto ng isang baluktot at desperadong pagmamahal ng ina. Isang malupit na gawain upang iligtas ang sarili at tuluyang wasakin ang isinumpang siklo. Ang mahinang iyak ay unti-unting humina hanggang sa tuluyang naglaho. Tapos na ang lahat, Lumipas ang ilang buwan. Dumating at umalis ang tag-ulan. Hinugasan ang mga bakas ng dugo sa lumang pagawaan ng asukal. Bumalik si Eliza sa kanyang maliit na dampa sa Baryo Malinaw. Ngunit hindi na siya ang dating dalaga na may mga mataang nagniningning sa ambisyon. Isa na lamang siyang basyong walang laman, isang nakaligtas na may dalang mga pilat na hindi nakikita at hindi kailanman maghihilom. Isang hapon, isang makintab na itim na kotse ang huminto sa tapat ng kanyang dampa. Bumaba si Don Alejandro Del Monte. Mukha siyang tumanda ng 10 taon. Puti na ang kanyang buhok at ang dati matikas niyang tindig ay kuba na sa bigat ng kasalanan at kawalan. Wala na ang malamig na awtoridad sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng walang katapusang pagod. Iniwan siya ng espiritu ni Kyle nang mamatay ang pinagmulan nito. At ang naiwan ay isang wasak na tao. Walang salitang kinailangang bigkasin. Hindi na kailangan. Pareho nilang tinahak ang impyerno at nakabalik. Sila na lamang dalawa sa mundo ang nakakaunawa sa lagim na pinagdaanan ng isa't isa. Tahimik lamang na tumango si Eliza at sumakay sa kotse. Magkasama silang bumalik sa Hacienda San Lazaro. Nakatayo pa rin ang mansyon. Isang nabubulok na bantayog ng kasakiman at trahedya. Habang nakatayo sa harap ng ari-arian na minsan niyang ipinagpalit sa kanyang kaluluwa, wala nang naramdaman si Eliza kundi pandidiri. Nang gabing iyon, hindi sila mag-asawa. Hindi sila amo at utusan. Sila ang dalawang tagahatol. Taglay ang tig-isang sulo. Nagsimula sila sa tubuhan, ang lupang uhaw sa dugo at luha. Dinilaan ng apoy ang mga tuyong puno, mabilis na lumaki at naging isang dagat ng apoy na nilamon ang lahat. Pumasok sila sa mansyon. Inihagis ang mga sulo sa mga pelos na kurtina. Sa mga antigong kasangkapan, nagngangalit ang apoy at tinanglawan nito ang mukha ni Eliza. Isang mukhang wala ng ambisyon, tanging kawalan na lamang at isang sumisibol na kalayaan. Doon sila nakatayo, magkatabi, tahimik na pinapanood ang isinumpang pamana ng kanilang mga pamilya habang tinutupok ng apoy. Nang tuluyang mamatay ang apoy pagsikat ng araw na nag-iwan ng malawak na lupaing itim sa abo, nakaramdam si Eliza ng isang pambihirang kapayapaan sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon. Marahil ngayon, tunay na siyang makapagsisimula muli.
Ngunit sa unang sinag ng araw na tumama sa nawasak na tanawin, sa gitna ng abo ng tubuhan kung saan bumagsak ang dugo ni Kael, isang usbong na hindi likas ang pagkaberde ang nagsimulang sumibol mula sa lupa. Tumubo ito ng may lakas sa kabila ng pagkawasak sa paligid nito. Ang sumpa ay wala sa dugo o sa mga pader ng mansyon. Ito ay nasa mismong lupa. At ito, tulad ng pamana ng lagim, ay palaging hahanap ng paraan upang muling mabuhay. At dito nagtatapos ang madilim na kwento ni Eliza at ang isinumpang pamana ng Hacienda San Lazaro mula sa kaibuturan ng aking puso. Isang taos-pusong pasasalamat sa inyong pagsama sa paglalakbay na ito. Salamat sa hindi pagbitiw sa kamay ni Eliza. Kahit sa mga sandaling ang dilim ay halos lamunin na ang lahat. Ang pagsulat ng pamana sa tubuhan ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang pagtuklas sa kung paanong ang ambisyon, takot, at pag-ibig ay maaaring maging isang sumpa o isang kaligtasan. Bawat kabanata ay isang hakbang sa masukal na tubuhan ng damdamin ng tao at isang karangalan na kayo ang naging kasama ko sa bawat hakbang. Higit sa lahat ng lagim at kababalaghan, naway may naiwang isang butil ng aral sa inyong mga puso. Ito ay isang kwento tungkol sa paglaya mula sa mga tanikala ng nakaraan, sa mga sumpa na tayo mismo ang lumilikha, at sa mga pangarap na sa huli ay sumisira sa atin. Naway ipaalala nito sa atin na kahit sa pinakamatinding sakit, palaging may puwang para sa pagpapatawad, at kahit sa pinakamalagim na abo, may pag-asang maaaring sumibol. Ngayong tapos na ang ating kwento, nais ko namang marinig ang sa inyo. Ano ang inyong naramdaman? Sino ang tumatak sa inyong isipan? Huwag kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin. Muli, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na pakikipagsapalaran sa mundo ng mga salita.